Sa gitna ng isang mataong kalsada, habang abala ang lahat sa kani-kanilang buhay, may isang matandang babae na halos hindi na pinapansin ng mundo. Gutom. Marumi. Nanginginig sa lamig. Pero sa araw na iyon, isang simpleng pagkain ang magbubukas ng lihim na magpapabago ng buhay ng isang lalaki, magpakailanman. Maaga pa lang ay gising na si Marco. Isang ordinaryong lalaki, 28 taong gulang, nagtatrabaho bilang delivery rider sa lungsod. Wala siyang mayaman na pamilya. Wala ring matataas na pangarap. Ang hangad lang niya ay makaraos araw-araw. Habang nagsusuot siya ng lumang jacket at tinitingnan ang wallet na halos wala ng laman, napabuntong hininga siya. Isang linggo na lang ang titiisin, bulong niya sa sarili. Matagal nang may sakit ang kanyang ina sa probinsya. Halos kalahati ng sahod niya ay napupunta sa gamot at ospital. Kaya kahit pagod na siya, hindi siya pwedeng sumuko. Lumabas siya ng inuupahang maliit na kwarto. Ang kalsada ay puno na ng busina, nagmamadaling tao, at ingay ng lungsod na parang walang pakialam sa kahit kanino. Habang naglalakad papunta sa karinderya para bumili ng murang almusal, may napansin siyang kakaiba. Sa gilid ng bangketa, may isang matandang babae na nakaupo sa karton. Gusot ang buhok. Marumi ang damit. At ang mga mata nito. Parang may hinahanap. Parang may iniintinding sakit na mas malalim pa sa gutom. Hawak-hawak nito ang tiyan niya. Hindi siya namamalimos. Hindi rin siya sumisigaw ng tulong. Tahimik lang. Maraming tao ang dumaan. May ilan na tumingin sandali pero agad ding umiwas. May iba pa na parang walang nakita. Napahinto si Marco. Hayaan mo na, sabi ng isip niya. Wala ka ring pera. Pero may kung anong kumurot sa dibdib niya. Pumasok siya sa karinderya. Umorder ng isang simpleng ulam, kanin, itlog at kaunting sabaw. Habang binabayaran niya ito, napansin niya na sapat pa ang pera niya para sa isa pang set ng pagkain. Saglit siyang nag-isip. Kung bibili siya ng isa pa, baka kulangin siya mamaya. Baka wala siyang pamasahe pa uwi. Baka magutom din siya sa gabi. Pero bigla niyang naalala ang ina niya. Noong bata pa ako may mga tumulong din sa atin kahit wala silang kapalit, bulong niya. Huminga siya ng malalim. Ate dagdagan pa po ng isang kanin at ulam, sabi niya sa tindera. Yan pagkain nagbago ng lahat. Lumabas si Marco ng karinderya bit-bit ang 2 supot ng pagkain. Lumapit siya sa matandang babae. Lola kain po kayo, mahinahon niyang sabi. Nagulat ang matanda. Dahan-dahan itong tumingala. At doon niya nakita ang mga mata nito, mapupungay pero may kakaibang talas. Parang sanay na masaktan. Parang matagal nang may tinatagong kwento. Sa akin, nanginginig na tanong ng matanda. Opo, sagot ni Marco. Mainit pa po. Unti-unting kinuha ng matanda ang supot. Nanginginig ang mga kamay nito. Nang mabuksan ang pagkain, bigla itong napaluha. Salamat, iho, paulit-ulit niyang sabi. Umupo si Marco sa tabi niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang ayaw niyang iwan ang matanda agad. Habang kumakain ang babae, napansin niya kung gaano ito kagutom. Parang ilang araw nang walang laman ang tiyan ito. Lola, may pamilya po ba kayo? Tanong ni Marco. Saglit na tumigil ang matanda sa pagkain. Napayuko. Meron dati, mahina niyang sagot. Pero matagal na akong iniwan ng mundo. May lungkot sa boses niya. Hindi ito karaniwang pulubi. May dignidad pa ring natitira sa kilos niya. Matapos kumain, biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Marco. Iho, bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. Napangiti si Marco. Kasi po kung ako ang nasa kalagayan ninyo, gugustuhin ko ring may tumulong sa akin. Tahimik ang matanda. Tinitigan niya si Marco na parang sinusukat ang kanyang kaluluwa. Iho, mahina niyang sabi. May bagay akong sasabihin sa'yo pero hindi pa ngayon. Nakunot ang noo ni Marco. Ano po yun, Lola? Ngumiti ang matanda, isang ngiting may halong hiwaga. Kapag dumating ang tamang oras hahanapin kita. Kakaibang babala. Bago umalis si Marco, may inilabas ang matanda mula sa bulsa ng kanyang lumang damit. Isang lumang singsing. Simpleng-simple. Pero kakaiba ang disenyo. Ito, sabi ng matanda.
Itago mo muna. Lola, hindi ko po kailangan. Pakiusap, putol ng matanda. Huwag mong ibenta. Huwag mong ipamigay. At higit sa lahat huwag mong ipakita kahit kanino. Nag-alangan si Marco pero tinanggap niya ito. Magkikita pa tayo, dagdag ng matanda. At kapag nangyari iyon maiintindihan mo na ang lahat. Pagkatapos noon, tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi man lang siya lumingon. Naiwan si Marco na may hawak na singsing at maraming tanong sa isip. Hindi niya alam na sa sandaling iyon. Nagsimula na ang pagbabagong hindi niya kailanman inasahan. Pagkatapos ng pagkakakilala sa matanda, hindi makatulog si Marco sa kaba at tanong sa sarili. Hawak ang singsing, iniisip niya kung anong kwento ang nakatago sa simpleng babae sa bangketa. Habang naglalakad siya sa trabaho, palaging bumabalik sa kanyang isip ang mga mata ng matanda, malalim, may hinanakit, may lungkot. Hindi siya karaniwang pulubi, may dignidad at tapang sa kabila ng hirap. Sa hapon, may lumapit na lalaki sa kanya sa delivery route. Iho, may mensahe para sa'yo, sabi ng lalaki habang iniabot ang isang sobre. Nakakunot ang noo ni Marco. Walang nagpadala ng sulat sa kanya noon. Binuksan niya ang sobre, isang imbitasyon mula sa isang prestihiyosong kumpanya. Ang kumpanya ay kilala sa lungsod bilang pagmamay-ari ng isang bilyonaryo. Ang imbitasyon. Inaanyayahan ka naming dumalo sa isang espesyal na programa para sa mga kabataan na may potensyal. May pagkakataong magbago ang buhay mo. Dalhin ang bagay na ibinigay sa iyo ng matandang babae. Hindi makapaniwala si Marco. Paano nalaman ng kumpanya ang tungkol sa kanya? At ano ang koneksyon ng matandang babae sa programang ito? Nagpasya siyang puntahan ang lugar. Habang naglalakad, biglang naalala niya ang sinabi ng matanda. Kapag dumating ang tamang oras maiintindihan mo na ang lahat. Pagkikita sa matandang babae. Bago siya umalis, dinalaw niya ang matanda sa kanto ng lungsod. Lola, pupunta po ako sa imbitasyon. May kaugnayan po ba ito sa'yo? Tanong niya. Ngumiti ang matanda, may halong hiwaga. Marco, kung handa ka na, ilalantad ko na ang lihim. Dahan-dahan, ibinahagi ng matanda ang kanyang nakaraan. Matandang mayaman dati, ngunit nawala ang kayamanan dahil sa isang trahedya. Ang kumpanyang iniwan niya ay ngayon pag-aari ng isang kilalang bilyonaryo. Ang singsing na ibinigay niya kay Marco ay simbolo ng tiwala, isang susi sa pagbabalik ng kapalaran. Hindi lang ito basta-basta singsing, Marco, paliwanag ng matanda. Ito ay nagtataglay ng lihim na magbubukas ng daan para sa tamang tao. Habang nag-uusap, napansin ni Marco ang determinasyon ng babae. Alam niyang may plano itong mas malalim kaysa sa simpleng tulong na pagkain. Ang tawag ng kapalaran. Kinabukasan, dumating si Marco sa kumpanya. Sa lobby, sinalubong siya ng receptionist. Marco, inaasahan ka na namin. May espesyal na silid na nakalaan para sa iyo. Pumasok siya sa silid at nakilala ang iba pang kabataang sumali sa programa. Lahat ay may kanya-kanyang kwento ng hirap at tagumpay. Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon sa matandang babae. Habang nag-uusap ang facilitator, isang bilyonaryong lalaki ang lumapit kay Marco. Ito ba ang singsing na ibinigay sa iyo? Tanong niya habang tinitingnan ang singsing. Nagulat si Marco. Hindi niya alam na ang matandang babae ay may direktang koneksyon sa bilyonaryong lalaki, isang lihim na matagal nang tinatago. First test. Sinabi ng bilyonaryo. Kung handa kang tanggapin ang hamon, isang pagkakataon ang naghihintay sa iyo na babaguhin ang buhay mo at ng iba. Binuksan niya ang isang pinto, at nakita ni Marco ang isang silid na puno ng mga lumang dokumento, larawan, at mga lihim na konektado sa matandang babae. Hindi niya maintindihan. Bakit siya pinili? Bakit siya ang may hawak ng singsing? Habang iniisip ito, may lumapit na empleyado at may dalang envelope. Para sa iyo ito, Marco. Basahin mo pagkatapos ng orientation. Kinabukasan, hindi makatulog si Marco sa dami ng tanong sa isip niya. Bumalik sa kanyang maliit na kwarto, muling tiningnan ang lumang singsing. May kakaibang kislap ito sa liwanag ng lampara. Parang may buhay, parang may mensahe. Hawak ang dokumento na natanggap mula sa kumpanya, dahan-dahan itong binasa. Ang testamento ay nagtataglay ng huling habilin ng matandang babae.
Nakasaad dito na may isang lihim na kayamanan at impluwensya sa kumpanya na dapat ipasa sa tamang tao. At ang taong iyon si Marco. Napahinto siya. Hindi niya alam kung paano maaaring siya ang pinili ng matanda. Isa lamang siyang ordinaryong delivery rider, walang koneksyon sa mataas na lipunan. Ngunit habang binabasa niya ang dokumento, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib, hindi takot, kundi pakiramdam ng pananagutan. Pagkikita muli sa matandang babae. Nagdesisyon si Marco na hanapin muli ang matandang babae. Lumakad siya sa parehong kanto kung saan niya unang nakilala ang matanda. Ngunit sa halip na simpleng bangketa, nakakita siya ng maliit na bahay na tila matagal ng abandonado. Lola, tawag niya dahan-dahan. Lumabas ang matanda. Ngumiti siya, ngunit may lungkot pa rin sa mata. Iho, handa ka na ba? Tanong ng matanda. Handa po, Lola. Pero bakit ako po? Bakit ako? Huminga ang matanda. Marco, hindi mo alam, ngunit may matagal na akong pinaplanong mangyari. Ang kumpanyang iyon ay minsang pag-aari ko, ngunit iniwan ng kapalaran at tao. Ngayon, ikaw ang susi para maibalik ang tamang landas. Tinuro niya ang singsing sa kamay ni Marco. Ang singsing na iyon ay simbolo ng tiwala. Ngunit hindi ito basta-basta, ang maihawak nito ay may responsibilidad. At iyon ang iyo ngayon. Ang pagpapakilala sa mundo ng mayayaman. Sa gabing iyon, dinala siya ng matanda sa isang maliit na restaurant. Dito, ipinaliwanag niya ang kasaysayan. Ang kumpanya ay nagmula sa simpleng negosyo ng kanyang pamilya. Lumaki ito at umunlad, ngunit nagkaroon ng trahedya, ipinasa sa maling tao, at nawala ang kontrol sa kamay ng matandang babae. Ang bilyonaryo ngayon ay may utang na loob sa matanda at nakipagkasundo sa kanya para ibalik ang karapatan sa kumpanya sa tamang tao. Napangiti si Marco, ngunit halo ang kaba sa puso niya. Ang mundo ng mayayaman ay malalim, puno ng patibong, at bawat hakbang ay may kaakibat na panganib. Ang unang pagsubok. Kinabukasan, tinawag siya ng bilyonaryo. Marco, oras na para subukan ang iyong karakter, sabi ng lalaki. Inilagay siya sa isang silid na puno ng mga dokumento, mga kontrata, at financial statements. Basaing mabuti, piliin ang tama. Ang desisyon mo ay maaaring magdulot ng tagumpay o pagkatalo ng kumpanya. Habang nagbabasa, napansin ni Marco ang maliliit na detalye na tila ipinakita ng matandang babae sa kanya noon, isang pattern sa negosyo, isang lihim na strategy na mahirap maintindihan ng ordinaryong tao. Habang sinusuri, may lumapit na empleyado. Marco, kailangan mo ring harapin ang board meeting bukas. Maghanda ka. Hindi niya maintindihan. Paano siya, isang ordinaryong rider, haharap sa mga direktor, bilyonaryo at abogado? Ngunit alam niya, ito na ang pagkakataon. Pagbabago ng pananaw. Sa gabing iyon, bumalik siya sa kanyang kwarto, hawak ang singsing at dokumento. Napaisip siya. Hindi ko lang tinutulungan ang matanda. Tinutulungan ko rin ang sarili ko at baka pati ang iba. Nararamdaman niya ang responsibilidad na bumibigat sa kanyang dibdib, ngunit may kakaibang lakas din ang bawat desisyon ay may kaakibat na epekto sa kumpanya, sa matanda at sa buhay niya. Sa gitna ng gabing tahimik, tumunog ang telepono. Isang unknown number. Marco, handa ka na ba sa susunod na hakbang? Ito ang boses ng matandang babae. Handa na po, Lola, sagot niya, at ramdam ang tibok ng puso na parang maghudyat sa bagong yugto ng buhay niya. Kinabukasan, dumating si Marco sa mataas na gusali ng bilyonaryong kumpanya. Ang lobby ay punong-puno ng mga empleyado at opisyal. Napansin niya ang mga matatataas na tao sa loob, nakasuot ng mamahaling suit, halos hindi pinapansin ang ordinaryong delivery rider na katulad niya. Ngunit hawak niya ang singsing at dokumento at ramdam niya ang responsibilidad. Alam niyang may kaakibat na tiwala ang matandang babae sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pangamba, hindi sa trabaho, kundi sa mundong bago para sa kanya. Ang boardroom na pagdadaanan niya ay puno ng matataas na opisyal, abogado, at direktor na may sariling agenda. Unang pagsubok. Sa boardroom, hiniling ng bilyonaryo. Marco, kailangan mo ipakita ang iyong integridad at talino. May 3 sitwasyon kami na kakailanganin mong magdesisyon para sa kumpanya. Ang bawat desisyon mo ay may kaakibat na panganib at gantimpala. Ang unang sitwasyon,
isang proposal na may malaking tubo, ngunit may kasamang unethical practice. Habang binabasa ang dokumento, napansin ni Marco ang maliit na detalye, isang lihim na pattern na itinuro ng matanda sa kanya. Hindi ko ito pwedeng gawin, hindi ito tama, bulong niya sa sarili. Ipinaliwanag niya sa board na bagaman malaki ang kita, ang planong ito ay magdudulot ng pinsala sa ibang tao at hindi etikal. Maraming nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala, pero ipinakita ni Marco ang tapang ng kanyang paninindigan. Pangalawang pagsubok. Ang pangalawang sitwasyon ay mas komplikado. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng dalawang empleyado. Isa ay matagal nang nagtrabaho sa kumpanya, ngunit may kakulangan sa performance, ang isa ay bago ngunit may malaking potensyal. Napansin ni Marco ang malalim na pagtingin sa dokumento, isang lihim na konektado sa matandang babae. Pinili niyang ibigay ang pagkakataon sa bagong empleyado, ngunit may kasamang mentorship para sa lumang empleyado. Hindi ito lamang tungkol sa negosyo, paliwanag niya. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa tao, sa potensyal, at sa tamang paghubog ng kinabukasan. Maraming opisyal ang napahinto, may halong pagkagulat at paghanga. Pangatlong pagsubok. Ang pangatlong sitwasyon ay ang pinakadelikado. Kailangan niyang magdesisyon sa isang malaking investment, isang proyekto na maaaring magdala ng milyong kita, ngunit may malaking panganib sa kumpanya at reputasyon nito. Habang iniisip, dumilat sa kanyang isip ang mga sinabi ng matanda. Marco, hindi lahat ng yaman ay sa material. Ang tunay na yaman ay nasa puso at sa tamang desisyon. Pinili niya ang risk-managed approach, isinama ang mga eksperto at naglatag ng backup plan. Sa kabila ng halagang maaaring mawala, pinili niya ang tamang hakbang na makakabuti sa lahat. Pagbabalik ng lihim. Pagkatapos ng boardroom tests, tinawag siya ng bilyonaryo sa isang pribadong silid. Marco, ang ginawa mo ay pambihira. Hindi mo lamang ipinakita ang talino, kundi ang integridad at malasakit sa tao, sabi ng lalaki. Ngunit may nakatago pang sorpresa. Ito ang huling hakbang, dagdag niya, at ibinigay ang isang kahon na mailumang dokumento at larawan ng matandang babae noong kabataan niya. Ang matandang babae na tinulungan mo noon ay mailihim na kayamanan sa kumpanya. At ngayon, dahil sa iyong desisyon, ikaw ang susi para maibalik ang kanyang karapatan. Napahinto si Marco. Hindi niya maintindihan kaagad ang bigat ng responsibilidad. Ngunit naramdaman niya ang tibok ng puso, parang alam niya ang may mas malaking misyon na naghihintay sa kanya. Emotional beat. Habang pauwi, pinagmamasdan ni Marco ang singsing sa kanyang kamay. Naalala niya ang mga mata ng matanda, ang pag-asa na kanyang nakita, at ang kabutihang kanyang ginawa noon. Dahil sa mga desisyon niya sa boardroom, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kayamanan, kundi sa puso, karakter, at pananaw sa mundo. Ngunit sa likod ng tagumpay, may isang lihim na nagtatago sa kanyang kaibigan, isang tao na handang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Marco mula sa kumpanya, naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang lungsod ay tahimik, ngunit may bigat sa hangin, parang may nakatingin sa kanya. Hawak niya ang lumang singsing, iniisip ang lahat ng nangyari. Naalala niya ang mga sandali sa boardroom, ang unang pagsubok, ang desisyon para sa empleyado, at ang risk-managed investment. Bawat hakbang ay nagpatunay ng kanyang karakter. Ngunit ang huling hamon ay hindi niya pa alam, isang lihim na direktang babangga sa puso niya. Biglang may kumatok sa kanyang balikat. Tumigil si Marco at lumingon. Nakita niya ang dating kaibigan, si Rico, na may dalang sobre at isang ngiting puno ng misteryo. Marco, handa ka na ba sa katotohanan? Tanong ni Rico. Pagbubunyag ng lihim. Binuksan ni Marco ang sobre at nakita ang dokumento na naglalaman ang detalyadong plano ng matandang babae. Ang matanda ay hindi simpleng pulubi noon, siya ay mayaman at may impluwensya. Ang kumpanya ay pag-aari niya dati, ngunit nawala dahil sa trahedya at panlilinlang ng ibang tao. Ang singsing at pagtulong ni Marco ay bahagi ng plano para maibalik ang kanyang karapatan sa kumpanya. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagtulong sa isang matanda ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Ngunit may mas malalim pang twist, ang matanda ay may tagong testamento na nagpapakita ng kanyang totoong pamana. Isang malaking bahagi ng kumpanya ay ipinasa sa taong may pinakapayak na puso, at iyon si Marco. Ang laban para sa katarungan.
Kinabukasan, dinala si Marco sa boardroom kasama si Rico at ang mga direktor. Ito na ang huling desisyon, sabi ng bilyonaryo. Si Marco ay maihawak ng dokumento at singsing na magbabalik ng karapatan ng matanda sa kumpanya. Ngunit kailangan niyang ipakita ang tapang at integridad laban sa mga kumakalaban sa katarungan. Habang nakatingin sa mga opisyal, ramdam ni Marco ang bigat ng responsibilidad. Isa lamang maling hakbang at lahat ng ginawa niya ay maaaring masira. Ngunit naaalala niya ang matanda, ang kanyang mga mata, ang pasasalamat at ang pananalig sa kanya. Ang huling hamon. Habang dumarating ang oras ng desisyon, may tumayo mula sa likod ng boardroom, si Rico. Hindi lahat ay nakikita niyo, sabi ni Rico. Ipinakita niya ang mga lihim na dokumento at email na nagpapatunay ng panlilinlang at maling pamamahala sa kumpanya ng iba. Pinagsama ni Marco ang lahat ng ebidensya. Ipinaliwanag niya sa board ang tunay na kalagayan ng kumpanya, ang halaga ng karapatan ng matanda, at ang tamang hakbang para sa kinabukasan. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang lakas ng loob. Hindi siya natakot sa presyon ng mayayaman at makapangyarihang tao. Ginamit niya ang katotohanan bilang sandata. Emotional beat. Matapos ang matinding presentasyon, tumayo ang bilyonaryo at ngiti ang husto. Marco, ipinakita mo ang tunay na kahulugan ng integridad. Hindi lamang ikaw ay binigyan ng pagkakataon, kundi ikaw rin ang nagbukas ng tamang landas para sa matanda at sa kumpanya. Dumating ang matandang babae sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa at pasasalamat. Marco, hindi mo lang binago ang buhay ko. Binago mo rin ang buhay ng marami. Hawak-hawak ni Marco ang singsing. Alam niyang ang bawat hakbang, bawat desisyon, ay nagdala sa kanya sa puntong ito, isang buhay na puno ng posibilidad, tagumpay at katarungan. Ultimate twist. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sa labas ng silid, may isang lihim na tao na tumitingin sa lahat ng nangyari, isang taong nagplano ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip na gumawa ng mali, nakita niya kung paano ipinakita ni Marco ang tapang at integridad. Dahil dito, hindi siya nakalusot sa plano. Ang matandang babae, si Marco, at ang bilyonaryo ay nagtagumpay. Closing. Ilang linggo pagkatapos ng lahat, si Marco ay naging opisyal sa kumpanya. Hindi lamang siya mayaman sa material, kundi mas mayaman sa karanasan, integridad at kaalaman. Ang matandang babae ay muling nakabalik sa kanyang karapatan at nakapagtatag ng programa para sa mga kabataang tulad ni Marco, mga simpleng tao na may mabuting puso. Si Marco, sa bawat hakbang ng kanyang buhay, ay hindi nakalimot sa simpleng araw kung saan siya tumulong sa isang gutom na babae. Isang araw na nagbukas ng lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman.